Hi, my name is Ernie Abringe. I am 25 years old and I was born with no left hand. Mahirap para sa akin when I was growing up na ganito yung situation ko. Naalala ko pa nung bata pa ako, yung father ko talaga nagpe-pretend din siya na wala siyang left hand. Tinuturuan niya ako mag-tie ng shoelaces ko. Mahirap para sa akin kasi may point din yun sa buhay ko na feeling ko talagang tinitreat ako ng parents ko, ng family ko na special child talaga ako. Lahat ng mga kapatid ko, kasi lahat kami lalaki, lahat sila kaya nilang gawin yung mga gawaing panlalaki sa bahay. While ako, hindi ko pwedeng gawin yung mga bagay na yun. Yun yung point ng buhay ko na napakahirap at masakit kasi naiingit ako sa kanila, nakakapag-banding sila sa father ko, ako hindi. Feeling ko, ang treatment nila sa akin, dito na ako sa gilid, o diyan ka na sa bahay, dito ka lang, kasi hindi mo pwedeng gawin to. At feeling ko talaga maraming mga bagay na hindi ko kayang gawin. And when I was growing up, insecure ako. Insecure ako dahil nahihiya ako. May point yun na I hated kids, mga maliliit na bata. I hated them kasi every time nakikita nila ako, niloloko nila ako, wala daw akong kamay. I hated them kasi talagang dinidiscriminate nila ako. And hanggang sa dumating sa point ng buhay ko na nag-join ako ng Youth for Christ, nagkaroon ako ng group of friends. Pero nung naging YFC pa rin ako, mahirap pa rin para sa akin. Although nagkaroon ako ng mga kaibigan na accepted ako, still masakit para sa akin dahil lahat sila marunong mag-gitara, ako lang yung hindi. Lahat sila may marunong magtugtog ng mga instrumento. Ako lang yung walang alam. During that time, talagang di ko kilala si God. When I was growing up, although nag-aaral ako sa Catholic school, di ko siya kilala. Naririnig ko siya everyday sa school namin, although nakikita ko siya sa church. Pero para sa akin, he's just an image. Hindi ko siya kilala. Dahil wala akong reason na kilalanin siya. Talagang feeling ko, walang Panginoon. Yung point sa buhay ko na talagang pagod na ako, na ganito ako. Yung point sa buhay ko na gusto kong gawin yung mga bagay na ginagawa ng mga kaibigan ko rin. Kaya yung mga kaibigan ko na marunong mag-gitara, talagang naiinggit ako sa kanila. Kaya ang ginagawa ko, nag-initiate ako. Umawak ako ng gitara, natuto akong mag-play ng chords, unti-unti. Natuto ako mag-play ng gitara. Still, nandun pa rin yung insecurity ko. There was a time na naalala ko pa, na-discriminate ako ng isang basketball varsity coach ng school namin. Nag-try out ako ng varsity ng basketball. Sabi niya, marunong ka ba mag-basketball? Parang hindi yata. Yung ginawa niya, may hawak-hawak siyang tennis ball. At hinagis niya sa akin, sabi niya sa akin, kapag nasalo mo to, makakapag-try out ka. Nang hinagis niya sa akin, nasalo ko yung bola, sabi niya, sige, try out ka. And thankfully, natanggap ako at naglaro ako varsity ng school na yun. At naging champion kami sa buong city namin. When I was growing up as a Youth for Christ, nakilala kong isang mentor, full-time worker namin. Doon ko lang nalaman, doon ko lang na-realize na sinabi niya on my face talaga na, Ernie, insecure ka. Although alam ko na mag-gitara, alam ko na mag-basketball, still insecure pala ako. Itong left arm ko, nilalagay ko siya sa bulsa. Takot ako anong isipin ng mga tao. Habang tumagal, unti-unti, na-realize ko na lahat pala ng kaya kong gawin na hindi kaya ng ibang tao na katulad ko, lahat pala ng ginagawa ko na ginagawa rin ng mga normal na tao, lahat pala ito galing ni God. Lahat pala ito bigay niya. Nung na-realize ko na siya, at talagang na-conquer ko na yung insecurity ko, nag-strive talaga ako na gumawa pa ng mga lahat ng pwedeng gawin. Kaya nung natuto ako mag-drive ng motor, natuto ako mag-drive ng wheels, hindi na ako takot. Kahit na pagkuha ng lisensya, kahit sa pag-test drive, hindi na ako takot. Nawala na yung takot ko, yung insecurity ko. Unti-unti ko na-realize na lahat pala ng kaya kong gawin, galing to kay God. Bigay niya to. At dapat maging masaya ako dito. At ngayon mga kapatid, I am a full-time worker
And I am now currently serving in Palawan. At masaya ako. Ngayon, brothers and sisters, masasabi ko, oo nga, special child nga ako. Special child ako ni God. Lahat pala ng kahirapan ko when I was growing up is nothing compared sa sufferings ni Christ para sa atin. Nung na-realize ko na lahat pala ng kaya kong gawin, bigay ni God, unti-unti kong ginagawa at pinupush yung sarili ko na ipagpatuloy siya, na dapat matuto pa ako sa mga bagay na normal na ginagawa ng mga normal na tao. Dahil alam ko at naniniwala ako, God made me for a special reason. Ginagamit niya ako para makapag-inspire din ng ibang tao. Kasi naniniwala ako, lahat ng ginagawa ko, in spite na ganito ako, na napapaligaya ko si God, napapasaya ko siya. I look forward na may bago akong matutunan, may bago akong kayang gawin. Kasi ito yung prize na gusto kong makamit, na everyday napapasaya ko si God.